Malamig ang hangin, ngunit mas malamig pa ang tingin ng matandang lalaki sa kanya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang galit sa mga mata ni Don Emilio Santos, ngunit ngayon, kakaiba ang tindi nito. Isang matalim na tunog ang umalinggaw sa hangin nang maramdaman ni Marco ang pagdampi ng palad sa kanyang pisngi. Hindi siya nagulat. Noon pa man ay alam na niya ang kaibahan ng kanilang mundo. Wala kang karapatan sa anak ko, Reyes, bulong ni Don Emilio, puno ng pagkasuklam. Isang hamak na iskolar na walang maipagmamalaki kundi ang matatalim mong salita at ang pag-ibig ni Ara. Hindi ka nabibilang sa mundo namin. Naramdaman ni Marco ang tindi ng pighati. Hindi ang sampal ang masakit, kundi ang katotohanan na sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, hinding-hindi siya magiging sapat sa paningin ng ama ng babaeng pinakamamahal niya. Nakita niya si Ara, nakatayo sa likod ng malaking gate ng mansyon, ang mga mata ay puno ng luha, tila isang rebultong nakasaksi sa kanyang sariling pagbagsak. Gusto niyang tumakbo, yakapin ito, pangakuan na magiging maayos ang lahat. Ngunit paano? Paano kung ang mismong pag-iral niya ang sumisira sa kanilang dalawa? Don Emilio, wag po ninyong gawin ito, halos pabulong na pakiusap ni Marco, ngunit ang boses niya ay nanginginig. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Pakiusap, wag po ninyo kaming paghiwalayin. Ngunit isang nakakasindak na halakhak ang isinagot ng matanda. Ang pag-ibig. Ano ang alam mo sa pag-ibig, binata? Ang pag-ibig ay isang kalakal. At ikaw, wala kang mayaalo. Durog na durog ang puso ni Marco nang makita niya ang mga gwardyang lumapit sa kanya, hindi para iligtas siya, kundi para hilahin siya palayo. Paulit-ulit na sumisigaw si Ara sa kanyang pangalan, ang tinig nito ay tila isang balaraw na tumatago sa puso niya. Subalit huli na ang lahat. Wala siyang magawa. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang pera. Ang huling imahe na tumatak sa kanyang isipan ay ang mukha ni Ara, puno ng pagkabigo, pag-asa, at matinding kalungkutan. At doon, sa gitna ng matinding sakit, sumumpa si Marco sa kanyang sarili. Hindi na muling mangyayari ito. Hindi na muli siyang magiging mahina. Hindi na muli siyang hahayaan na diktahan ng iba ang kapalaran niya. Sa loob ng isang dekada, ang pangakong iyon ay naging apoy na nagpatuloy na nagliliyab sa kalooban ni Marco Reyes. Mula sa pagiging isang hamak na iskolar na nawala ng lahat, naging isa siyang titan sa mundo ng negosyo. Ang Reyes Industries ay hindi lang basta isang pangalan, ito ay isang imperyo na itinayo mula sa luha, pawis, at dugo ng isang lalaking nanggaling sa wala. Nakatayo si Marco sa kanyang penthouse office, ang buong syudad ng Manila ay nasa ilalim ng kanyang paanan. Ang mga ilaw ng skyscraper ay kumikislap, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa edad na 35 taong gulang, nakamit na niya ang lahat ng pangarap niya. Maliban sa isa. Ang pangarap na kasama si Ara, ang pagbuo ng isang pamilya. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya sa larawan sa kanyang laptop screen. Isang lumang litrato, kuha sa isang parke. Nakangiti si Ara, ang buhok nito ay sinisikatan ng araw. Ang mga mata nito ay kumikinang sa kaligayahan, at ang ngiti nito ay kayang pagalingin ang anumang sugat. Ang sarili niya sa larawan ay mas bata, mas payat, ngunit puno ng pag-asa. Isang iling ang ginawa ni Marco. Ang pag-asang iyon ay matagal nang namatay. Ang kanyang sekretarya, si Ignis Garcia, ay kumatok sa pinto. Sir, narito po ang listahan ng mga bagong proyekto para sa charity. Mayroon po tayong bagong listahan ng mga orphanage na nangangailangan ng tulong. Ilapag mo lang dyan, sagot ni Marco, hindi inalis ang tingin sa litrato. Nilapag ni Ignis Garcia ang mga dokumento sa mesa. May isa po ritong kakaiba, sir. Ang bahay aruga po. Kilala po sila sa dedication nila sa mga bata, lalo na sa mga may special needs. Medyo kinakapos lang po sila sa pondo. Napakunot ang noo ni Marco. Bahay aruga. Ang pangalan ay tila may kung anong pamilyar na tunog sa kanya. Inabot niya ang folder at binuklat ito. Ang unang pahina ay mailarawan ng isang lumang gusali, ngunit ang hardin nito ay puno ng mga batang naglalaro. At sa isang sulok ng litrato, nakita niya ang isang babae. Nakatalikod ito, ngunit alam niya. Alam na alam niya. Ang puso ni Marco ay kumirot sa paraang matagal nang hindi niya naramdaman. Hindi ito maaaring mangyari. Mabilis niyang nilipat ang pahina, nagbabaka sakali na nagkakamali lang siya.
Ngunit nang makita niya ang pangalan ng head doctor, halos huminto ang kanyang paghinga. Ara Santos. Bumalik sa kanya ang lahat. Ang huling sulyap sa kanya, ang mga luha nito, ang sakit ng paghihiwalay. Sa loob ng 10 taon, pilit niyang binura si Ara sa kanyang sistema. Nagtrabaho siya ng walang humpay, itinago ang kanyang sarili sa likod ng mga numero at milyon-milyong transaksyon. Ngunit ngayon, narito ito. Sa isang orphanage. At bakit hindi niya ito napansin noon? Bakit ngayon lang? Naramdaman ni Marco ang isang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba ng pag-ibig, kundi kaba ng misteryo. Narinig niya ang balita na namatay ang kanilang mga anak. Pinaniwalaan niya iyon. Isang malaking gabi ang ginugol niya sa pag-iyak, pagmumura sa mundo, at sa pagkapuot kay Don Emilio. Ngunit bakit ngayon, nang makita niya muli si Ara, kasama ang pangalan ng isang orphanage, ay tila may pumipigil sa kanyang isipan. Ms. Garcia, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng utos. I-clear mo ang schedule ko para sa Biyernes ng hapon. Sir, mayroon po kayong meeting sa investors mula sa Japan, sagot ni Ms. Garcia, bahagyang nagulat. Cancel it o I reschedule. Pupunta ako sa bahay Aruga. Nagulat si Ms. Garcia. Hindi sanay ang kanyang boss na mag-iba ng plano ng ganito biglaan. Nais niyo po bang ipaalam sa kanila ang inyong pagbisita? Hindi na kailangan. Gusto ko lang silang sorpresahin. At kumuha ka ng impormasyon tungkol sa 3 kambal na bata doon. Leo, Luis at Leah. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa kanila. Kailan sila dumating, saan sila nanggaling, lahat. Nag-aalangan si Ines Garcia. Pero sir, bakit po? Iba po ang proseso ng pagkuha ng impormasyon sa mga bata. Marco tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Gawin mo ang inuutos ko, Ines Garcia. Agad. Walang nagawa si Ines Garcia kundi sundin ang utos. Nang makalabas siya, tumayo si Marco at lumapit sa malaking bintana. Ang cityscape sa labas ay tila walang buhay. Sa loob niya, isang bagong kabanata ang nagsisimula, puno ng mga tanong na matagal nang inilibing, at ang posibilidad na ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay isang malaking kasinungalingan. Sa ilalim ng pangalang Bahay Aruga, isang lihim ang naghihintay na mabunyag, at si Marco ay handang suungin ang anumang panganib para lang matuklasan ito. Ang malambing na pag-awit ni Ara Santos ay lumulutang sa silid ng mga pasyente sa Bahay Aruga. Hawak niya ang munting kamay ni Elia, ang pinakamahina sa 3 kambal. Ang manipis na balat ni Elia ay tila porselana, at ang kanyang paghinga ay bahagya. Matagal nang nasa pangangalaga ni Ara ang magkakapatid na Leo, Luis at Leah. Silang 3 ang kanyang dahilan para bumangon tuwing umaga, ang liwanag na nagbibigay kulay sa kanyang madilim na mundo. Para kay Ara, sila ang kanyang pamilya, ang munting piraso ng pag-asa na nagpapawi ng lumbay na matagal nang nakakabit sa kanyang puso. Kumain ka pa, little princess, bulong ni Ara, inilalapit ang kutsara sa labi ni Leah. Kailangan mong lumakas para makapaglaro ka na rin kasama ng mga kuya mo. Ngumiti si Leah, isang ngiti na halos hindi makita, ngunit sapat na para painitin ang puso ni Ara. Ang batang ito, at ang mga kapatid nito, ay tila isang regalo ng tadhana, isang paraan para pagbayaran niya ang nakaraan. Isang nakaraan na pinagmumultuhan pa rin siya hanggang ngayon. Dos Ara. Si Ara, sigaw ng isang maliit na tinig mula sa pinto. Ito si Luis, ang pinakamakulit sa magkakambal, at sa likod niya ay si Leo, ang tahimik at matalinong panganay. O, anong ginagawa ninyo dito, mga gwapo? Tanong ni Ara, ngumiti. Namimiss po namin si Elia, sabi ni Luis, at tumalon sa tabi ng kama. Kailan po siya gagaling, Dos? Napansin ni Ara ang pagiging sensitibo ni Leo, na nakatitig kay Elia nang may pag-aalala sa mga mata. Malapit na, anak. Kailangan lang nating maging matyaga, di ba? Niyakap ni Ara ang dalawa, naramdaman ang pagkabuhay na muli ng kanyang puso sa bawat yakap. Matagal na niyang pinangako sa sarili na ibibigay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa mga batang ito, ang pagmamahal na hindi niya naibigay sa mga sarili niyang anak na kinuha sa kanya ng kapalaran ng napakabata pa. Isang kumatok sa pinto ang nagpalingon kay Ara. Ang matron ng Bahay Aruga, si Miss Evelyn, ay nakangiti ngunit may bahid ng pagkabahala sa mga mata.
Do si Ara, narito na po ang bisita nating malaki ang contribution sa Bahay Aruga. Nasa meeting room po sila. Kayo po ang mag-ikot sa kanila. Napakunot ang noo ni Ara. Sino po ba iyan, Miss Evelyn? Hindi naman po kayo nagsabi na mayroon tayong ganitong kalaking bisita. Ah, sorpresa po ata nila. Ang Reyes Industries po ang kanilang kumpanya. Malaki po ang naitulong nila sa atin, kaya sigurado akong isang blessing ang pagbisita nila. Napabuntong hininga si Ara. Hindi siya sanay sa mga biglaang bisita, lalo na sa mga malalaking personalidad na tila galing sa ibang mundo. Ngunit tungkulin niya bilang head doctor. Hinalikan niya sa noo si Elia at binalingan ang dalawang lalaking kambal. Dito lang kayo, okay? Babalik ako agad. Pinaghandaan ni Ara ang kanyang sarili bago pumasok sa meeting room. Inayos niya ang kanyang buhok at pinilit na maging propesyonal. Nang buksan niya ang pinto, ang lamig ng aircon ay hindi sumapat para pawiin ang biglaang init na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Nakatayo sa gitna ng silid ang isang lalaki. Nakatalikod dito sa kanya, nakatingin sa bintana. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang balikat ay malapad, at ang kanyang buhok ay maikli at maayos. Naglakad ito papunta sa lamesa, at nang humarap ito, halos mahulog ang puso ni Ara. Marco. Ang mga mata ni Ara ay nanlaki. Hindi ito maaaring mangyari. Ang Marco na matagal na niyang inilibing sa kanyang nakaraan, ang Marco na kasama niyang binuo ang mga pangarap, ang Marco na nawala sa isang iglap. Narito siya, nakatayo sa harap niya, mas mature, mas matikas, mas malalim ang mga mata, ngunit hindi maaaring magkamali. Ito pa rin ang Marco niya. Ang kanyang mukha ay naging blanko. Pilit niyang pinigil ang anumang emosyon na gustong kumawala. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki rin, nagtagpo ang kanilang tingin. Ang gulat ay nabasa sa kanyang mukha, kasunod ng isang emosyon na hindi mawari ni Ara. Pagkaakit. Pagkabigla. Paghati. Ara, bulong ni Marco, ang boses nito ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwala. Reyes, sagot ni Ara, pinilit na maging formal kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Maligayang pagdating po sa Bahay Aruga. Ako po si Yufi Ara Santos, ang head doctor po rito. May bahid ng sakit ang ngiti ni Marco. Santos. Matagal na rin. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Ang mga kasamahan ni Marco ay tila hindi napansin ang tensyon sa pagitan nila o kung napansin man ay hindi nila pinahalagahan. Sinimulan ni Marco ang pagtalakay sa mga plano ng Reyes Industries na magbigay ng mas malaking tulong sa Bahay Aruga. Habang nakikinig si Ara, pilit niyang pinipigilan ang sarili na tumingin sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay kusang lumilipat sa mukha nito. Ang mga pamilyar na kislap sa mga mata, ang matalim na panga, ang paraan ng paggalaw ng labi nito kapag seryoso. Wala pa ring nagbago. Marami pa ring nagbago. At ngayon, kung maaari, ZC Santos, maaari mo ba kaming samahan sa isang maikling paglilibot sa pasilidad? Tanong ni Marco, at ang kanyang tingin ay lumambot ng bahagya nang makatitig ito sa mga mata niya. Napakunot ang noo ni Ara. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Ang kaba na nararamdaman niya noon kapag malapit si Marco. Opo, Liffy Reyes. Susundin ko po kayo. Habang naglalakad sila sa pasilidad, sinubukan ni Ara na maging propesyonal, ipinapaliwanag ang bawat silid, ang bawat programa. Ngunit ang bawat salita ay tila pumapait sa kanyang dila. Sa kanyang panig, naramdaman niya ang presensya ni Marco. Ang bawat sulyap niya ay tila sumusunog sa kanyang balat. Nang makarating sila sa playroom, biglang umalinggaw ang tawanan ng mga bata. Nakita niya sina Leo at Luis na naghahabulan, at si Elia na nakaupo sa isang sulok, binabasa ang isang libro. Ito po ang playroom namin, sabi ni Ara, pilit na ngumiti. Dito po naglalaro ang mga bata. Biglang huminto si Marco. Nakatitig ito sa tatlong bata, lalo na kina Leo at Luis. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang pamilyar na kislap na tila nagsasabi na mayroon itong natuklasan. Kambal po ba sila? Tanong ni Marco, ang boses nito ay may bahid ng pagkabigla. Opo, Liffy Reyes. Sila po ang mga Santos. Nakarating po sila rito mga 8 taon na po ang nakalipas. Lumapit si Marco sa mga bata, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Leo at Luis.
Lumuhod siya at biglang nakita ni Ara ang isang pamilyar na ekspresyon sa mukha ni Marco. Ang ekspresyon ng isang ama na nakatingin sa kanyang mga anak. "Kumusta kayo, mga bata?" tanong ni Marco at nakangiti ito sa paraang matagal nang hindi nakikita ni Ara. Nahihiya sina Leo at Luis, ngunit lumapit din. "Hello po, sir," sabi ni Leo. "Anong pangalan ninyo?" tanong ni Marco. "Ako po si Leo, siya po si Luis, at yung kapatid po namin sa sulok si Elia," sagot ni Leo. Biglang napatigil si Marco. Ang mga pangalan. Leo, Luis, Leah. Naramdaman ni Ara ang lamig na bumalot sa kanya. Pamilyar ang mga pangalan. Sobrang pamilyar. Hindi sinasadya, nasambit niya ang isang tanong na matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. "Enlid Reyes, kumusta na po kayo? Matagal na po kayong hindi nagparamdam." Napatayo si Marco at ang kanyang mga mata ay nanliit. "Ano ang gusto mong malaman, Ara?" Ang boses nito ay naging malamig. Pagkatapos ng lahat ng nangyari. "Hindi ko alam kung ano ang nangyari, Marco," sagot ni Ara. Naramdaman niya ang pagdami ng luha sa kanyang mata. "Ni hindi ka nagpaalam. Basta ka nalang nawala." "Nawala? Ako? O ikaw?" May bahid ng galit ang tinig ni Marco. "Pinaniwala mo akong patay na ang mga anak natin, Ara. Ano pa ang gusto mong malaman?" Nanlaki ang mga mata ni Ara. "Anak, anong sinasabi mo?" Pero bago pa man niya maituloy ang tanong, biglang sumabat si Ms. Evelyn. Si Ara, G. Reyes, mayroon pa po tayong pupuntahan." Naiinis na tumingin si Ara kay Ms. Evelyn, ngunit napilitan siyang sundin ang protokol. Lumayo si Marco sa mga bata, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Ara, puno ng galit at pagkabigo. Nang makabalik sila sa meeting room, nagpaalam si Marco, ngunit bago siya umalis, lumapit siya kay Ara. "Ara, may kailangan tayong pag-usapan." "Wala na tayong pag-uusapan, Marco," sagot ni Ara, pilit na iniiwasan ang kanyang tingin. "Nakamamatay ang mga lihim, Ara," bulong ni Marco, at ang kanyang mga mata ay tumitig sa kanya ng malalim, tila sinusubukan basahin ang kanyang kaluluwa. "At pakiramdam ko, marami kang tinatago." Nang makalabas si Marco, tiningnan siya ni Ara mula sa bintana ng kanyang opisina. Nakita niya si Marco na pumasok sa kanyang sasakyan, at bago pa man ito umandar, lumingon ito sa bahay aruga. Hindi kay Ara, kundi sa mismong gusali at sa bahagi kung saan naroon ang playroom. May kakaibang kutob si Ara. Ang paglitaw ni Marco, ang kanyang mga tanong, ang pagtitig nito sa magkakambal. Kinabukasan, isang baukwet na mga puting rosas ang dumating sa kanyang opisina, kasama ang isang note. "Ara, kailangan nating mag-usap. Alam kong may kinalaman ang Don Emilio dito. At alam kong may koneksyon ang mga bata." "Marco." Yumuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ang kanyang nakaraan ay bumalik at kasama nito ang mga tanong na akala niya ay matagal nang nasagot. Ang lamig ng hangin sa opisina ni Marco ay hindi sapat para pawiin ang init ng galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mukha ni Ara, ang gulat sa mga mata nito, at ang pilit na pagtanggi sa nakaraan. Ngunit mas matindi ang nagpapabagabag sa kanya, ang tatlong bata. Leo, Luis at Leah. Ang mga pangalan. Ang mga mukha. Hindi lang basta guni-guni ang pagkakapareho ni Leo at Luis sa kanya noong bata pa siya. May kakaiba. May mali. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at dinyal ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, si Mang Ben. "Mang Ben, may bagong assignment ako para sa iyo." "Sir Marco." "Ano po yan?" rinig niya sa kabilang linya. "Gusto kong imbestigahan mo ang isang orphanage na tinatawag na Bahay Aruga. Kailangan ko ng buong history ng lugar. Ang mga dating empleyado, ang mga nakaraang insidente, ang pinansyal na sitwasyon. Lahat." Seryoso ang boses ni Marco. "At higit sa lahat, gusto kong makakuha ka ng kumpletong detalye tungkol sa tatlong batang kambal doon, Leo, Luis at Leah. Kailan sila dumating? Sino ang nagdala sa kanila? Mayroong ba silang anumang medical na record na kakaiba? Gusto kong malaman ang bawat detalye." May pagtataka sa boses ni Mang Ben. "Bakit po biglaan, sir?"
May problema po ba? Huwag ka nang magtanong. Gawin mo lang ang inuutos ko. At gusto ko ng initial report sa lalong madaling panahon. This is highly confidential. Masusunod, Sir Marco, sagot ni Mang Ben, alam na hindi dapat questionin ang kanyang boss kapag ganito ang tono nito. Pagkababa ng telepono, tumayo si Marco at lumapit sa malaking bintana. Ang mga gusali sa labas ay tila walang humpay sa paggalaw. Ngunit ang isip niya ay matagal nang bumalik sa nakaraan. Ang mga pangako kay Ara. Ang biglaang pagkawala nito. Ang balita ng pagkamatay ng kanilang mga anak na pinaniwalaan niya ng buong puso. Ngayon, nagdududa na siya. Ang pagkabigla ni Ara nang makita siya, ang paraan ng pag-iwas nito. May itinatago. At pakiramdam ni Marco may kinalaman si Don Emilio Santos dito. Hindi niya pa man nasisimulan ang kanyang investigasyon, naramdaman na niya ang presensya ng matandang lobo. Kinabukasan, isang importanteng business meeting ang naganap sa Reyes Industries. Isang malaking deal sa isang Japanese investor ang nakatakdang pirmahan. Ito ang proyektong pinaghandaan ni Marco ng ilang buwan, isang hakbang na magpapalawak ng kanyang imperyo sa buong Asya. Ngunit sa gitna ng presentasyon, isang abogadong mula sa Japan ang nagpakita ng isang kontrata na naglalaman ng mga probisyon na hindi kailanman napagkasunduan. Ang mga probisyon ay pabor sa kalaban ni Marco, ang Imperium Holdings, na pag-aari ng isang nakakatandang koneksyon ni Don Emilio. Enrique Reyes, mukhang may problema tayo rito, sabi ng abogado, at ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Ang inyong kumpanya ay hindi nakasunod sa ilang kondisyon na aming hinihingi. Mukhang mayroong malaking discrepancy sa mga dokumentong ipinasa ninyo. Napakuyom ang kamao ni Marco. Alam niyang ito ang gawa ni Don Emilio. Alam niyang ito ang paraan ng matanda para iparamdam sa kanya na hindi pa rin niya kayang lusutan ang kanyang kapangyarihan. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa labi ni Marco. Hindi siya susuko ng ganito kadali. Pasensya na, Ding Itanaka, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng babala. Hindi ko alam kung saan nagmula ang mga dokumentong iyan, ngunit hindi iyan ang kopya ng kontrata na aking pinirmahan. Mayroon akong sariling kopya dito, at naniniwala akong may nagtangkang gumulo sa transaksyon na ito. Nais kong ipagpatuloy ang pag-uusap natin, ngunit kailangan ko munang ayusin ang mga problemang ito. Matapos ang pulong, agad na ipinatawag ni Marco ang kanyang legal team. Alamin ninyo kung sino ang may kagagawa nito. At siguraduhin ninyong hindi na ito mangyayari muli. Gusto kong malaman ang lahat ng koneksyon ni Don Emilio Santos sa Imperium Holdings. Sinubukan ni Marco na tawagan si Ara, kunwari para magtanong tungkol sa Bahay Aruga. Gusto niyang malaman kung anong nangyari sa kanya, kung anong mga lihim ang kanyang tinatago. Hello, Jeffy Santos, sabi ni Marco, sinisikap na maging kaswal. Si Marco Reyes ito, mula sa Reyes Industries. May ilang katanungan lang ako tungkol sa aming donasyon sa Bahay Aruga. Ah, Di Reyes, sagot ni Ara, ang boses nito ay formal at may distansya. Nai-email ko na po ang lahat ng detalye sa inyong sekretarya. Kung mayroon pa po kayong ibang katanungan, maaari po kayong mag-email o magtawag sa opisina. Nais ko sanang magtanong ng personal, Ara, pilit ni Marco. May kinalaman ito sa mga bata. Biglang natahimik si Ara. Pagkatapos, isang mahinang buntong hininga ang narinig niya. Enrique Reyes, sa tingin ko po ay hindi na kailangan ang personal na pag-uusap. Abogado ko na lang po ang kakausapin ko tungkol sa mga legal na usapin ng donasyon. Napakunot ang noo ni Marco. Ara Santos na iyan? Ang Ara na dating walang tinatago sa kanya? Ara, bakit ka nagkakaganyan? May nagbabanta ba sa iyo? Wala po, Dil Reyes. Pakiusap, igalang niyo po ang aking privacy. Marami po akong ginagawa sa ospital at sa Bahay Aruga. At doon, pinutol na ni Ara ang tawag. Nanlumo si Marco. May mali talaga. Ang pagiging mailap ni Ara ay nagpakumpirma lang sa kanyang pagdududa. May malaking takot na bumabalot kay Ara, at alam ni Marco na si Don Emilio ang dahilan. Umuwi si Marco sa kanyang penthouse, at sa halip na magtrabaho, kinuha niya ang kanyang lumang photo album. Naghanap siya ng mga litrato nila ni Ara noong sila ay magkasintahan pa. Ang mga ngiti, ang mga tawanan, ang mga pangarap na binuo nila. At pagkatapos, hinanap niya ang mga lumang litrato niya noong bata pa siya.
Nilagay niya ang litrato niya noong bata pa siya sa tabi ng litrato ni Leo at Luis na kuha niya sa bahay Aruga. Ang matatalim na mata ni Leo ang ngiti ni Luis. Ang pagkakahawig ay nakakagulat. Hindi ito maaaring magkataon. Kinaumagahan, nakatanggap si Marco ng email mula kay Mang Ben ang subject. Initial report, bahay Aruga & the triplets. Binuksan ni Marco ang attachment, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Binasa niya ang bawat linya, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa bawat salitang kanyang nababasa. Ang bahay Aruga ay itinatag ng isang pamilya na may koneksyon sa pamilya Santos. Ang tatlong kambal, Leo, Luis, at Lia, ay dumating sa orphanage 8 taon na ang nakalipas. Ayon sa record, sila ay naiwan sa labas ng pintuan ng bahay Aruga, walang impormasyon tungkol sa kanilang mga magulang. Ngunit may isang nakakagulat na detalye. Ang medical records ni Elia ay nagpakita ng isang bihirang kondisyon sa puso, isang bagay na naaalala ni Marco na nabanggit ni Ara sa kanya noon tungkol sa kanilang mga anak na pinaghihinalaan nilang namatay sa panganganak. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang isang malaking blanko sa mga record. Walang nakasaad na detalye tungkol sa kapanganakan ng tatlong bata o kung saan sila nanggaling bago sila naiwan sa bahay Aruga. Tila tinanggal ang lahat ng impormasyon. Isang malamig na panginginig ang bumalot sa katawan ni Marco. Ang mga talaan ay tila pinipigilan. Ang mga pangalan. Ang mga mukha. Ang blanko sa mga record. Alam na niya. Alam na niya kung ano ang ginawa ni Don Emilio. Nagtapos ang araw, ngunit ang mga mata ni Marco ay hindi pumikit. Nakatitig siya sa huling linya ng report, isang malaking anomalya sa petsa at oras ng pagpasok ng mga bata sa orphanage, at may mga lumang empleyado na biglang nagbitiw sa trabaho pagkatapos ng insidenteng ito. Sir Marco, pakiramdam ko po ay may malaking itinatago rito. Mukhang mas malalim pa ito sa inaakala natin. Ang kanyang puso ay lumundag sa galit. Hindi lang siya ang nawalan ng anak. Si Ara. Ang kanyang Ara. Pinaniwalaan nilang patay na ang kanilang mga anak, ngunit narito sila. Buhay. Sa ilalim ng pangalan ng Key Santos. Isang plano ang nabuo sa isipan ni Marco. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Paghahanap ng hustisya. At higit sa lahat, pagbabalik ng kanyang pamilya. Handang-handa siyang lumaban at sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging mahina. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkatok sa pinto ng opisina ni Ara. Hindi pa man niya nabubuksan, bumukas na ito at iniluwal si Don Emilio Santos, ang kanyang ama. Nanlamig si Ara. Bihira itong pumunta sa bahay Aruga, at kapag ginagawa nito, tiyak na may masamang balita. Anong ginagawa ninyo rito, Papa? Tanong ni Ara, pilit na pinanatili ang kalmado sa boses. Narito ako para ayusin ang kaguluhan na ginagawa mo, sagot ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Umupo ito sa tapat ng mesa ni Ara, ang bawat galaw ay puno ng otoridad. Narinig ko na bumalik na ang lalaking iyon, si Marco Reyes. At narinig ko rin na nakikipag-ugnayan ka sa kanya. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Ara. Marco, wala kaming pinag-uusapan maliban sa donasyon niya sa orphanage, Papa. Humalakhak si Don Emilio, isang halakhak na puno ng pagkasuklam. Huwag mo akong lokohin, Ara. Kilala kita. Kilala ko si Marco Reyes. Ang paglitaw niya rito ay hindi aksidente. Alam kong may plano siya. At ayaw kong maging bahagi ka ng anumang balak niya. Naramdaman ni Ara ang hapdi sa kanyang dibdib. Ano bang masama kung gusto niyang tumulong sa mga bata, Papa? Wala naman siyang ginagawang masama. Walang masama, tumayo si Don Emilio, ang kanyang boses ay bumaba, puno ng babala. Hindi mo ba naaalala, Ara? Ang lahat ng sakit na dinanas mo dahil sa lalaking iyon? Ang kahihiyan na dinala niya sa ating pamilya? Ang trahedya na nagdulot sa atin ng labis na pighati? Ang huling mga salita ni Don Emilio ay tila balaraw na tumusok sa puso ni Ara. Ang trahedya. Ang kanyang mga anak. Ang mga alaalang matagal na niyang pinipilit kalimutan ay biglang bumalik, sariwa at masakit. Ang gabi ng panganganak, ang mga luha, ang mga tinig ng mga doktor na nagsasabing pasensya na, Ara. Huwag po ninyong gamitin ang mga bata laban sa akin, Papa, pakiusap ni Ara,
ang kanyang mga mata ay nanubig. Wala silang kinalaman dito. Kung gayon, manatili kang malayo sa kanya, sabi ni Don Emilio, ang kanyang tingin ay matalim. Huwag mong hayaan na gamitin kanya para sa kanyang mga plano. Kailangan mo akong sundin, Ara. Para sa kapakanan mo at para sa kapakanan ng ating pangalan. Pagkatapos ng banta, lumabas si Don Emilio, iniwan si Ara na nanginginig at puno ng takot. Ang kanyang ama ay hindi kailanman magbabago. Hindi nito kailanman hahayaan na maging malaya siya sa kanyang mga desisyon. Pinilit ni Ara na bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit ang bawat file na kanyang hawak, bawat ngiti ng mga bata, ay tila may kung anong bahid ng kalungkutan. Lalo na ang mga file ni Leo, Luis at Lia. Muling binuksan ni Ara ang kanilang mga medical records. Para siyang baliw sa kanyang paghahanap, ngunit may pakiramdam siya na may mali. Napakunot ang kanyang noo. Sa mga talaan ni Lia, mayroong isang code na hindi niya maintindihan. Isang kombinasyon ng mga letra at numero na hindi karaniwan sa mga standard medical codes. At sa ilalim nito, isang maikling, halos hindi mabasa na sulat kamay, si condition, si. Hindi niya ito nakita noon. O kung nakita man niya, hindi niya ito binigyang pansin. Ano ang ibig sabihin nito? Kinumpara niya ang mga record ni Lia sa mga record ng ibang bata sa orphanage. Ang mga record ng tatlong kambal ay tila mas kaunti, mas kulang sa detalye tungkol sa kanilang kapanganakan at pagpasok sa bahay aruga. Para bang may pinipigilan. Si Ara. Isang mahinang tunog ang nagpalingon kay Ara. Ang kanyang sekretarya, si Aling Nena, ay nakatayo sa pinto. May tumatawag po sa inyo. Hindi po sinasabi ang pangalan pero urgent daw po. Nag-aalangan si Ara, ngunit sinagot niya ang tawag. Hello? Si Ara. Ikaw ba yan? Rinig niya sa kabilang linya, isang matanda at nanginginig na tinig. Si Elena ito. Ang dating nurse sa ospital ni Don Emilio. Biglang tumindig ang balahibo ni Ara. Si Elena. Ang nurse na nag-asikaso sa kanya noong gabing manganak siya. Ang nurse na nagsabi sa kanya na pasensya na, si Ara, hindi sila nakahinga. Elena! Bakit ka tumatawag? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay halos pabulong. Kailangan nating magkita, si. Ngayon na. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Tungkol sa mga anak mo. Tungkol sa nangyari noon. Ang boses ni Elena ay puno ng takot. Hindi na ako ligtas. Hindi na. Kailangan mo akong paniwalaan. Naramdaman ni Ara ang lamig na bumalot sa kanya. Anong sinasabi mo, Elena? Ano ang kinalaman ng mga anak ko sa iyo? Hindi ko masabi sa telepono. Magkita tayo sa lumang cave sa kanto ng Mabini at Taft. Sa loob ng 30 minuto. Mag-isa ka lang. Walang iba. Ang boses ni Elena ay nanginginig. Kung hindi ka dumating, baka huli na ang lahat. At doon, pinutol na ni Elena ang tawag. Nanginginig ang mga kamay ni Ara. Ang mga anak niya. Ngunit sinabi na sa kanya na patay na ang mga ito. Hindi ito maaaring mangyari. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa loob ng 30 minuto, naroon na si Ara sa lumang cave. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Elena. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya si Elena, nakabalot sa isang lumang jacket, ang mukha ay payat at puno ng pagod. Lumapit ito sa kanya, ang bawat galaw ay maingat. Salamat at dumating ka, si, bulong ni Elena, umupo sa tapat niya. Wala na akong ibang mapupuntahan. Anong nangyari, Elena? Anong alam mo tungkol sa mga anak ko? Diretsong tanong ni Ara. Hindi na niya kayang maghintay. Tumingin si Elena sa paligid, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Si, hindi ko sana ito sasabihin, pero hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Ang mga anak mo, si, buhay sila. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Anong sinasabi mo? Patay sila. Sinabi mo sa akin na patay sila. Pinilit lang nila ako, si, bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay nanubig. Binantaan nila ako. Ang ama mo, si. Si Don Emilio. Siya ang may pakana ng lahat.
Nagbayad siya ng malaking halaga para sabihin ko na namatay ang mga bata. Kinuha niya ang mga bata at dinala sa iba't ibang lugar. Napailing si Ara, hindi makapaniwala. Hindi. Hindi totoo yan. Papa ko yan. Totoo, Dolphy, umiiyak na si Elena. Ako ang nagdala ng 3 sanggol sa bahay Aruga. Hindi ko kayang itago ang kasalanan na ito. Kinakain na ako ng konsensya ko. Hindi ko alam kung bakit doon ko sila dinala, pero nakita ko ang kanilang mga mukha. Malakas sila. Buhay na buhay. Biglang natigilan si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatitig sa likod ni Ara. May tao, bulong nito, puno ng takot. Sinusundan nila ako. Sino? Tanong ni Ara, lumingon. Ngunit huli na. Tumayo si Elena, at bago pa man niya makapagbigay ng anumang babala, mabilis itong tumakbo palabas ng cave, na wala sa karamihan. Naiwan si Ara, nanginginig, ang mga salita ni Elena ay umalinggaw sa kanyang isipan. Buhay ang mga anak niya. Si Don Emilio ang may pakana ng lahat. Tumayo si Ara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa mesa, at napansin niya ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Elena. Isang maliit, lumang pulseras. Gawa sa pinatuyong bulaklak na may munting medalyon na may nakaukit na letra. Ni. Biglang napatigil si Ara. Ang pulseras na iyon. Mayroon siyang ganoon noon. Gawa ito ni Marco para sa kanya, bilang isang simbolo ng kanilang pag-ibig. Ngunit ang kanyang pulseras ay matagal nang nawala. At sa gitna ng kanyang mga alaala, isang nakakasindak na pag-iisip ang bumalot sa kanya. Ang pulseras na iyon, may katulad na kulay, disenyo, at letrang T ay nakita niya kamakailan. Saan? Kailan? Nagmamadali siyang bumalik sa bahay Aruga, ang kanyang puso ay kumakabog ng matindi. Direktang pumunta siya sa records room, at hinanap ang mga personal na gamit na ibinigay kasama ng mga bata nang dumating sila sa orphanage. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Sa isang maliit na bag na nakasulat ang pangalan ni Ilya, nakita niya ang isang kaparehong pulseras. Mas luma, mas kupas, ngunit walang duda. Ang parehong disenyo. Ang parehong letrang D, na nakaukit. Naramdaman ni Ara ang lamig na bumalot sa kanya, kasunod ng isang matinding init. Ang kanyang mga anak. Buhay sila. At narito sila. Sa bahay Aruga. Hindi na nakatulog si Marco Reyes kinagabihan. Ang report ni Mang Ben ay nakalatag sa kanyang mesa, ang bawat salita ay tila bumubulong ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang pinakahuling email, ang mga detalye tungkol sa anomalya sa mga record ng 3 kambal, ay sapat na para magtanim ng isang mabigat na pagdududa sa kanyang puso. Ang bihirang kondisyon sa puso ni Ilya, na naaalala ni Marco na binanggit ni Ara sa kanya noon tungkol sa kanilang mga anak na pinaghihinalaan nilang namatay sa panganganak. Naging laging sentro ng kanyang pag-iisip. Hinanap niya ang mga lumang larawan. Hindi lang basta mga litrato niya noong bata pa siya, kundi pati na rin ang mga larawan ni Ara. Mga larawan kung saan nakangiti silang dalawa, puno ng pag-asa. Kinumpara niya ang mga ngiti ni Leo at Luis sa kanyang sariling ngiti noong bata pa siya. Ang mga mata ni Ilya, na tila may malalim na kalungkutan, ngunit may pamilyar na kislap ng pagmamahal. Ang mga panga. Ang hugis ng ilong. Hindi ito basta pagkakatulad. Ito ay pagkakahawig na nakakapanindig balahibo. Hindi ito aksidente, bulong ni Marco sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Hindi ito maaaring magkataon. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga araw na iyon, ang sakit ng pagkawala ni Ara, at ang mas matinding sakit ng pagkawala ng kanyang mga anak. Ang mga salita ni Don Emilio, ang pagpaparinig na siya ang dahilan ng lahat. Ngayon, lahat ng iyon ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya ng oras si Marco. Nakarating sa kanya ang impormasyon tungkol sa financial transactions ni Don Emilio. May mga malalaking halaga ng pera na inilipat mula sa mga account ni Don Emilio patungo sa isang pribadong ospital na malapit sa bahay Aruga, at mula roon patungo sa isang misteryosong charity foundation na may koneksyon sa ilang maliliit na orphanage. Ang mga petsa ng transaksyon ay tumutugma sa panahon ng pagkapanganak ni Ara at sa pagpasok ng 3 kambal sa bahay Aruga. Tinawagan niya si Ara.
Ngayon, hindi na siya magpapanggap na nagtatanong lang tungkol sa donasyon. Ara, kailangan nating mag-usap, diretsong sabi ni Marco nang sagutin ni Ara ang tawag. Ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng anumang emosyon maliban sa determinasyon. Marco, sinabi ko na sa iyo. Wala tayong pag-uusapan, sagot ni Ara, ang boses nito ay formal. May kinalaman ito sa mga bata, Ara. Sa mga anak natin. Biglang natahimik si Ara sa kabilang linya. Narinig ni Marco ang isang matinding paghinga. Anong sinasabi mo? Alam kong may itinago ka, Ara. At alam ko na si Don Emilio ang dahilan. Kailangan mong maging matapang. Para sa kanila. Narinig ni Marco ang pagkabigla sa boses ni Ara. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Si Elia, Ara, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya, ngunit may matinding panggigipit. Naalala mo ba ang bihirang kondisyon sa puso na nabanggit mo sa akin noon? Mayroon si Elia nito. At mayroong anomalya sa mga papeles niya. Hindi lang siya ang mayroong problema. Pati si Leo at Luis. Gusto kong malaman ang katotohanan. Nanginginig ang tinig ni Ara. Paano mo nalaman? Gusto kong malaman kung bakit mo ako niloko, Ara. Kung bakit mo tinago ang mga anak natin sa akin. Hindi ako lumoko, Marco. Pinaniwala nila ako na. Pinaniwala ka sa ano, Ara? Puto ni Marco, naramdaman niya ang matinding galit na bumubuhos sa kanya. Napatay sila. Ito ba ang totoo? O ito ang gusto mong paniwalaan para makatakas sa lahat ng sakit? Hindi mo naiintindihan, Marco, sigaw ni Ara, ang boses nito ay nabasag. Pinilit nila ako. Binantaan nila ako. Ang papa ko. Ang papa mo. Ang papa mong pumapatay ng mga pangarap. O ang papa mong pumapatay ng mga sanggol. Natahimik si Ara. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Magkita tayo, Ara, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Dadalhin ko ang mga papeles. At kailangan nating ipagawa ang health test. Ngayon na. Narinig ni Ara ang kanyang pag-aalangan, ang kanyang takot. Ngunit sa huli, sumagot siya. CJ. Sa isang oras. Sa lab ng San Lucas Hospital. Alam kong nandoon ang kaibigan kong doktor. Mas mapapagkatiwalaan natin. Masusunod, sagot ni Marco at ang kanyang puso ay kumabog ng matindi. Sa wakas ay aalamin nila ang buong katotohanan. Matapos ang tawag, agad na dumiretso si Marco sa opisina ni Don Emilio Santos. Hindi na niya kayang pigilin ang kanyang galit. Gusto niyang direktang harapin ang matandang demonyo na sumira sa kanyang buhay. Bumukas ang pinto ng opisina ni Don Emilio. Nakaupo ito sa kanyang malaking mesa, ang kanyang tingin ay matalim. Ano ang kailangan mo, Reyes? Hindi ka welcome rito. Alam ko ang ginawa mo, Don Emilio, diretsong sabi ni Marco, at ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng babala. Alam ko ang mga transaksyon mo sa ospital. Alam ko ang tungkol sa mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Don Emilio. Ngunit mabilis itong bumalik sa kanyang malamig na ekspresyon. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung mayroon kang problema, lumapit ka sa abogado ko. Gusto kong malaman kung bakit mo ginawa ito, Don Emilio, patuloy ni Marco, nilalapitan ang mesa ng matanda. Bakit mo kami pinaghiwalay? At bakit mo pinatay ang aming mga anak? Tumayo si Don Emilio, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Wala kang alam. Ang mga bata ay isang pagkakamali. Isang kahihiyan sa aming pangalan. Ginawa ko lang ang nararapat para sa pamilya Santos. Kahihiyan, tumawa si Marco, isang malungkot na tawa. Ang tunay na kahihiyan ay ang isang ama na handang ilibing ang sarili niyang mga apo para lang mapanatili ang kanyang pangalan. Umalis ka rito, Reyes, sigaw ni Don Emilio, at tumawag ito ng kanyang mga gwardya. Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaapak sa lupaing ito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang mga anak ko, sabi ni Marco, ang kanyang tingin ay matalim. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Ngunit bago pa man makasagot si Don Emilio, dumating na ang kanyang mga gwardya. Lumabas si Marco sa opisina, ang kanyang puso ay kumukulo sa galit. Ngunit alam niyang kailangan niyang kalmahin ang kanyang sarili.
Ang paghaharap na ito ay simula pa lang. Dumating si Marco sa San Lucas Hospital. Naroon na si Ara, nanginginig, ang kanyang mukha ay maputla. May kasama siyang isang babaeng doktor, ang kanyang kaibigan. Doc Rhea, siya si Marco. Siya ang ama ng mga bata, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Magandang araw, Ding Reyes, bati ni Doc Rhea, at nakangiti ito ng bahagya. Handa na po ba kayo? Tumango si Marco. Kinabahan siya, ngunit mas matindi ang kanyang pag-asa. Ang proseso ay mabilis. Kumuha sila ng sample mula kina Leo, Luis, at Lia, at mula kina Marco at Ara. Sinigurado ni Doc Rhea na ang proseso ay confidential at walang makakaalam tungkol dito. Nagintay sila ng ilang oras. Ang bawat minuto ay tila isang walang katapusang oras. Ang tahimik na pag-asa at takot ang bumalot sa kanila. Sa huli, dumating na ang resulta. Isang makapal na sobre ang hawak ni Doc Rhea. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakuha ko na ang resulta, sabi ni Doc Rhea, at tumingin siya kina Marco at Ara. Gusto niyo bang malaman? Parehong tumango sina Marco at Ara, ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas. Ibinigay ni Doc Rhea ang sobre kay Marco. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang binubuksan ang sobre. Ang mga mata niya ay dahan-dahang binasa ang bawat linya. Ang mga teknikal na salita ay lumabo, tanging isang linya ang malinaw na lumitaw sa kanyang paningin, isang linya na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Napakuyom ang kanyang kamao. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang sakit at saya ay naghalo sa kanyang mukha. Ang linya ay nagsasabing, affirmation a blood relation. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang nakatingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa papel na hawak ni Marco, ang papel na nagtatago ng katotohanan na matagal nang inilibing. Naramdaman ni Ara ang bawat tibok ng kanyang puso, bawat pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya, sasabog siya. Ang mukha ni Marco ay blanko, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigla. At pagkatapos, dahan-dahang gumuhit ang isang luha sa pisngi ni Marco. Isang patak ng luha na tila nagpatunay sa lahat ng kanyang pinangambahan. Ara, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay basag. Iniabot nito ang papel. Sila nga. Kinuha ni Ara ang papel. Ang kanyang mga mata ay lumabo sa mga luha, ngunit pilit niyang binasa ang bawat salita. Ang key affirmation a blood relation ay tila sinulat sa apoy sa kanyang isipan. Sila nga. Sila nga ang kanyang mga anak. Ang kanyang Leo. Ang kanyang Luis. Ang kanyang Lia. Buhay sila. Isang matalim na sakit ang tumama sa kanyang dibdib na sinundan ng isang malakas na sigaw na tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi. Hindi ikituto. Patay sila. Sinabi niya akin patay sila. Nagsimulang umiyak si Ara, ang kanyang mga hikbi ay umalinggaw sa tahimik na silid. Naramdaman niya ang mga kamay ni Marco na yumakap sa kanya, ang mga bisig nito ay mahigpit, tila sinusubukan na pagsamahin ang kanyang mga piraso. Ngunit durog na durog siya. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan sa loob ng 8 taon ay isang malaking kasinungalingan. Ara, huminahon ka, pakiusap ni Marco, ang boses nito ay puno ng pighati. Alam kong masakit pero totoo ito. Buhay sila. Buhay ang mga anak natin. Ngunit hindi niya naririnig si Marco. Ang kanyang isipan ay bumalik sa gabing iyon. Ang delivery room. Ang mga doktor na nagmamadali. Ang kanyang papa. Ang kanyang papa na nagsasabing wala na, Ara. Hindi na sila nakahinga. Mahina sila. Ang kanyang papa na yumakap sa kanya, nagkunwaring nag-aalala, ngunit sa loob ay nagtatago ng isang nakakasindak na lihim. Ang bawat salita ni Don Emilio, bawat yakap, bawat pilit na pag-aliw ay tila lason na ngayon. Ang galit ay dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema, umalit sa kanyang sakit. Galit sa kanyang ama. Galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag. Si Papa, bulong ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Siya ang may kagagawa nito. Siya ang kumuha sa kanila. Siya ang nagsinungaling sa akin. Niyakap ni Marco si Ara ng mas mahigpit. Alam ko.
Kaya nga kailangan nating kumilos, Ara. Hindi na natin hahayaan na saktan pa niya ang mga anak natin. Tumayo si Ara, ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit puno ng matinding determinasyon. Ang kanyang sakit ay nagbago sa isang matalim na galit. Hindi. Hindi ko hahayaan. Hindi ko hahayaan na makatakas siya sa kanyang ginawa. At hindi ko hahayaan na kuhanin niya ang mga anak ko muli. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Isang init na matagal nang nawala. Ang init ng pagmamahal para sa kanyang mga anak. At kasama nito, ang matinding pagnanais na ipagtanggol sila. Sa sumunod na ilang oras, nag-usap sina Marco at Ara. Ikinuwento ni Ara ang pagtawag ni Elena, ang dating nurse, at ang kanyang hinala nang makita niya ang pulseras ni Elia. Ikinuwento naman ni Marco ang kanyang mga pagdududa, ang kanyang investigasyon, at ang pagtatangka ni Don Emilio na guluhin ang kanyang negosyo. Kailangan nating ipaalam ito sa pulis, sabi ni Marco. Ito ay pagdukot. Panloloko. Maraming kaso ang maaaring isampa laban sa kanya. Ngunit umiling si Ara. Hindi pa. Kailangan nating maging maingat. Kilala mo si Papa. May mga koneksyon siya. Bago tayo kumilos, kailangan nating siguraduhin na ligtas ang mga bata. At kailangan nating makahanap ng mas maraming ebidensya. Napakunot ang noo ni Marco. Pero ano ang plano mo? Hindi ko alam, Marco, sagot ni Ara, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kawalan. Pero kailangan nating kunin ang mga bata. Hindi ko sila hahayaan na manatili pa roon, sa ilalim ng ilong ng aking ama, na para bang wala silang pamilya. Kailangan nila akong maging ina. At ako, ama, dagdag ni Marco, at ang kanyang kamay ay hinawakan ang kamay ni Ara. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman ni Ara ang isang pamilyar na init sa kanyang palad. Magkasama tayong lalaban. Para sa kanila. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng parehong sakit, parehong galit, at parehong determinasyon. Kinabukasan, isang importanteng tawag ang natanggap ni Don Emilio. Nalaman niyang ang mga pagsubok na ginawa niya kay Marco sa negosyo ay hindi naging matagumpay at mas lalong lumakas ang hinala ni Marco sa kanya. Nalaman din niya ang tungkol sa pag-uusap ni na Marco at Ara. Hindi ito maaaring mangyari, bulong ni Don Emilio sa kanyang sarili, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi ko hahayaan na sirain nila ang lahat ng aking pinaghirapan. Agad siyang tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. May kailangan kayong gawin. Ngayon din siguraduhin ninyong hindi na makakaabot ang mga bata sa kanila. Kailangan silang mawala. At siguraduhin ninyong hindi na muling makikita si Elena. Alam na niya ang lahat. Nanginginig ang tinig ni Don Emilio. Hindi siya makapapayag na mahukay ang kanyang mga lihim. Hindi siya makapapayag na mawala ang kanyang kapangyarihan. Samantala, sa bahay Aruga, abala si Ara sa pag-iimpak ng mga gamit ni Leo, Luis at Lia. Pinalano niya na ilabas ang mga bata at pansamantalang itago sa isang lugar na ligtas. Si Ara, saan po kayo pupunta? Tanong ni Ms. Evelyn, ang matron. May emergency lang po, yes Evelyn. Kailangan ko lang ilabas ang mga bata sandali. Mayroon po silang kailangan kasing masusing medical check-up sa labas. Ngunit may hinala si Ms. Evelyn. May problema po ba? Wala po. Promise. Babalik din po kami. Niyakap ni Ara ang 3 bata. Makinig kayo sa akin, mga anak. Maglalakbay tayo. Isang maliit na adventure. Huwag kayong matakot. Laging kasama ninyo si Mama. Bago pa man sila makalabas ng gate, biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng bahay Aruga. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang pumasok. Seryoso ang kanilang mga mukha. Nasaan ang mga bata? Tanong ng isa sa mga lalaki, ang kanyang boses ay matigas. Pinapakuha kami ni Don Emilio Santos. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Huli na. Kumakabog ng malakas ang puso ni Marco. Ang mga salita ni Ara, ang luha sa kanyang mga mata, at ang SCT test result na nagpatunay sa kanilang pinakamalaking takot at pag-asa, lahat ay tila isang malakas na busina sa kanyang isipan. Buhay ang mga anak nila. Buhay sina Leo, Luis at Lia. Ang mga bata na kinalimutan niya ng buong puso na pinaniwalaan niyang namatay.
At si Don Emilio, ang demonyong sumira sa kanilang buhay, siya ang may kagagawa ng lahat. Naramdaman ni Marco ang matinding galit na umakyat sa kanyang lalamunan. Galit na halos hindi niya kayang pigilin. Ngunit kasama ng galit ay ang matinding takot. Kailangan nilang kumilos. Agad. Kailangan nating bumalik sa bahay Aruga, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay matigas ngunit nanginginig. Ngayon na. Hindi natin pwedeng hayaan na makalapit si Don Emilio sa kanila. Niyakap ni Ara ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Pero paano? Papa ko siya, Marco. Alam kong may koneksyon siya. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang kumuha ng mga bata. Wala tayong oras para sa paano, Ara, tumaas ang boses ni Marco, ngunit agad niya itong binawi. Hinarap niya si Ara at hinawakan ang kanyang mga balikat. Makikinig ka sa akin. Ang mga bata ay nasa panganib. Si Don Emilio ay isang halimaw. Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng oras. Mananalo tayo sa laban na ito. Para sa kanila. Tumango si Ara, ang kanyang mga mata ay nanubig, ngunit may matinding determinasyon. CJ. Tara na. Nagmadali silang lumabas ng ospital, ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas sa bawat hakbang. Hindi pa man sila nakakapasok sa sasakyan ni Marco, nagring ang telepono ni Ara. Ang matron ng bahay Aruga, si Ibs Evelyn. Dos Ara. Dos Ara. Tulungan niyo kami, sigaw ni Ms. Evelyn, ang boses nito ay puno ng takot at pag-iyak. May mga lalaking armado rito. Pinipilit nilang kunin ang mga bata. Si Leo. Si Luis. Si Elia. Nasaan kayo? Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano? Sino sila? Ms. Evelyn, pigilan niyo sila. Huwag niyo silang hahayaan. Narinig ni Marco ang pagkabigla at pag-iyak ni Ara. Agad niyang kinuha ang telepono. Sino sila, Ms. Evelyn? Hindi ko alam, Sir Marco. Ngunit sinasabi nila na pinadala sila ni Don Emilio Santos. Nasaan kayo? Kinuha na nila ang mga bata. Isang matalim na sakit ang tumama sa puso ni Marco. Huli na sila. Ms. Evelyn, subukan mong pigilan sila hanggat maaari. Pupunta na kami dyan, sigaw ni Marco. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, naputol na ang tawag. Hinagis ni Marco ang telepono sa upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Don Emilio. Demonyo ka. Mabilis siyang sumakay sa driver's seat. Pinatakbo niya ang sasakyan ng buong bilis, ang goma ay umiikot sa kalsada. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat sandali ay mahalaga. Kailangan nating bilisan, Marco, umiiyak na sigaw ni Ara. Hindi ko kayang mawala ulit sila. Hindi ko kakayanin. Pinilit ni Marco na manatiling kalmado, ngunit ang kanyang puso ay nagwawala. Ang imahe ni Leo, Luis, at Lia ay lumilitaw sa kanyang isipan. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga boses. Hindi niya hahayaan na saktan sila ni Don Emilio. Nang makarating sila sa bahay Aruga, isang eksena ng kaguluhan ang bumungad sa kanila. Ang gate ay nakabukas, at ang ilang mga tauhan ng orphanage ay nakahandu sa isalupa, sugatan. Ang ilang mga bata ay umiiyak, at si Ms. Evelyn ay nakahawak sa kanyang braso, ang mukha ay puno ng takot. Ms. Evelyn. Anong nangyari, sigaw ni Ara, tumakbo papalapit. Kinuha nila, si Ara, umiiyak na sagot ni Ms. Evelyn. Kinuha nila ang mga bata. Isang itim na van. Patungo sa timog. Napakuyom ang kamao ni Marco. Walang oras. Kailangan niyang habulin ang mga ito. Ms. Evelyn, tumawag ka ng pulis. Sabihin mo ang nangyari. At tatawagan ko ang sarili kong mga tao, utos ni Marco habang tumatakbo pabalik sa sasakyan. Hindi ka pwedeng sumama ng mag-isa, sigaw ni Ara, hinahabol siya. Wala tayong oras, Ara. Kailangan nating habulin sila. Sumakay si Ara sa passenger seat. Sasama ako. Hindi ko sila iiwan. Hindi na nagtanong si Marco. Alam niyang hindi niya kayang pigilan si Ara. Ang tanging nasa isip niya ay ang makahabol sa itim na van. Mabilis na tinahak ni Marco ang kalsada patungo sa timog, sinusubukan na hulaan kung saan posibleng dalhin ni Don Emilio ang mga bata.
Naisip niya ang mga bodega ni Don Emilio sa Cavite, ang mga liblib na lugar na alam niyang ginagamit ng matanda para sa kanyang mga iligal na transaksyon. Habang nagmamaneho, biglang nagring ang telepono ni Marco. Isang unknown number. Nag-aalangan siya, ngunit sinagot niya ito. Hello, Sir Marco. Si Mang Ben po ito. Ang boses ni Mang Ben ay nagmamadali at puno ng kaba. Sir, may masamang balita. Nakita ko po si Elena. Ang dating nurse. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Nasaan siya? Sir, hinahabol po siya ng mga lalaki. Nakita ko po silang pumasok sa isang abandonadong bodega malapit sa port area. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Napakuyom ang kamao ni Marco. Si Elena. Ang taong magbubunyag ng lahat. At ngayon, nasa panganib siya. Mang Ben, tumawag ka ng pulis. Ngayon na. Hihintayin ka namin doon, sigaw ni Marco. Kailangan nating iligtas si Elena. Pero Sir Marco, ang mga bata. Gawin mo ang sinasabi ko, Mang Ben. Kung mawawala si Elena, mawawala ang pinakamalaking ebidensya natin. Pinutol ni Marco ang tawag. Tumunog ang isa pa niyang cellphone, ang personal niyang numero. Nakita niya ang pangalan ng kanyang assistant, Ines Garcia. Sir Marco, may natanggap po kaming impormasyon mula sa isang insider sa opisina ni Don Emilio Santos, sabi ni Ines Garcia, ang boses ay puno ng pagkabahala. Kinuha na po niya ang mga bata. Dinala po sa isang secret location. At mayroon po silang plano na ilabas sila ng bansa ngayong gabi. Nahulog ang telepono sa kamay ni Marco. Nanigas siya. Ilalabas ng bansa. Ngayong gabi? Hindi. Hindi niya hahayaan. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pighati at kawalang pag-asa. Ara, huli na tayo. Ilalabas na nila ang mga anak natin ng bansa ngayong gabi. Ang mga mata ni Ara ay nanubig at nagsimula siyang umiyak. Hindi. Hindi pwede. Hindi ko sila hahayaan. Hindi. Kailangan nating gawin ang lahat. Patuloy ang pagmamaneho ni Marco, ngunit ang kanyang isipan ay tila bumabagal. Ang itim na van na kanilang hinahabol ay unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Ang trapiko ay tila nagiging mas malala. Ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, tila walang silbi ngayon. Naramdaman ni Marco ang pagkabigo na bumabalot sa kanya. Muli. Muli siyang talo. Muli siyang nawalan. Niyakap ni Ara si Marco, ang kanyang mga hikbi ay naririnig. Anong gagawin natin, Marco? Anong gagawin natin? Tiningnan ni Marco ang kanyang windshield, ang dilim ng gabi ay bumabalot sa kanila. Ang mga ilaw ng syudad ay tila nanlilibak sa kanilang kawalan ng pag-asa. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang video call. Galing sa unknown number. Nag-aalangan si Marco, ngunit sinagot niya ito. At doon, lumitaw ang mukha ni Don Emilio Santos sa screen. Nakangiti ito, isang nakakatakot na ngiti ng tagumpay. At sa likod niya, nakita ni Marco ang tatlong bata. Sina Leo, Luis at Lia. Nakatali ang kanilang mga kamay at nakatakip ang kanilang mga bibig. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Hello, Marco, sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamataas. Mukhang huli ka na. At mukhang nalaman mo na rin ang katotohanan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga apo ko ay malapit nang magkaroon ng bagong buhay. Isang buhay na malayo sa iyo at sa iyong mga kasinungalingan. Nanlilisik ang mga mata ni Marco. Don Emilio, bitawan mo ang mga anak ko. Hindi mo ito pwedeng gawin. Nagagawa ko na, Marco, tumawa si Don Emilio. At tandaan mo ito, kung susubukan mo kaming habulin, sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman makikita ang mga ito. Hindi na muli. Kaya pumili ka, Marco. Ang buhay mo. O ang buhay ng iyong mga anak. Biglang nag-blur ang screen at naputol ang tawag. Naramdaman ni Marco ang lamig na bumalot sa kanya. Hindi na siya makagalaw. Hindi na siya makahinga. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay tila nawala. Ang kanyang mga anak ay nasa kamay ng demonyo. At wala siyang magawa. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang mukha ay puno ng pighati.
Ang kanyang mga mata ay nanubig, ngunit wala ng luha. Nawalan na sila ng lahat. Muli. Nakatitig si Marco sa blankong screen ng kanyang telepono. Ang mukha ni Don Emilio, ang nakangiting demonyo, at ang mga mukha ng kanyang mga anak, puno ng takot. Ang mga huling salita ni Don Emilio ay umalinggaw sa kanyang isipan. Pumili ka, Marco. Ang buhay mo. O ang buhay ng iyong mga anak. Naramdaman niya ang kamay ni Ara sa kanyang braso, nanginginig. Marco, anong gagawin natin? Ang boses ni Ara ay basag, puno ng kawalang pag-asa. Wala na. Nawala na sila. Muli. Isang mainit na likido ang dumaloy sa pisngi ni Marco. Hindi niya alam kung luha ba ito o pawis. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang apoy ang biglang nagliliyab sa kanyang dibdib. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na manalo si Don Emilio. Hindi na muli. Hindi, Ara, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Tumingin siya kay Ara, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Marco. Hindi pa tayo talo. Hindi pa tayo susuko. Ara Santos. Nanginginig si Ara. Ang imahe ni Leo, Luis, at Lia, nakatali at takot, ay nagpatindig ng balahibo niya. Ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Marco, isang maliit na spark ng pag-asa ang naramdaman niya. Hindi siya nag-iisa. Magkasama sila sa laban na ito. Pero paano, Marco, tanong ni Ara, pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Napakalaki ng kapangyarihan niya. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang sumugod. Hindi natin susugurin, Ara. Gagamitin natin ang sarili niyang mga armas laban sa kanya, sabi ni Marco, ang kanyang isip ay mabilis na gumagana. Ang pinakamatinding takot ni Don Emilio ay ang mawala ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon. Bubunyagin natin ang lahat. Biglang nagkaroon ng plano si Marco. Naisip niya si Elena, ang dating nurse na nasa panganib. At si Mang Ben, ang kanyang private investigator. Kailangan niya ang tulong nila. Marco Reyes. Agad na din niya ni Marco ang numero ni Mang Ben, nasaan ka? Nasa port area ka pa ba? Opo, Sir Marco, sagot ni Mang Ben, ang boses ay nagmamadali. Nakita ko po ang mga lalaki. Dinala nila si Elena sa isang abandonadong bodega. Dumating na po ang mga pulis, pero mukhang may delay. Huwag kang maghintay sa pulis, Mang Ben, hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras, utos ni Marco. Maghanap ka ng paraan para makapasok. Hindi natin pwedeng mawala si Elena. Siya ang magpapatunay sa lahat ng kasalanan ni Don Emilio. Pagkababa ng tawag, tumingin si Marco kay Ara. Kailangan nating pumunta sa bodega, Ara. Doon natin makukuha ang ebidensya na kailangan natin para pabagsakin si Don Emilio. Pero ang mga bata, tanong ni Ara, puno ng pagkabahala. Hahanapin natin sila. Ngunit kailangan muna natin ng ebidensya para hindi na niya muling makukuha ang mga anak natin. At may ideya ako kung paano natin sila mahahanap pagkatapos. Ara Santos. Nagmaneho sila patungo sa port area, ang bawat segundo ay tila walang katapusan. Sa kanyang isipan, naroon si Lia, si Leo, si Luis. Ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga tawanan. Hindi niya hahayaan na mawala sila muli. Nang makarating sila sa abandonadong bodega, nakita nila ang ilang sasakyan ng pulis, ngunit tila may problema sila sa pagpasok. May mga armadong tao sa loob. Marco, delikado ito, sabi ni Ara. Hindi na natin pwedeng baliwalain ang panganib, Ara, sagot ni Marco, at ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan nating gawin ito. Para sa mga anak natin. Nakita nila si Mang Ben na papalapit sa kanila. Sir Marco, Ara. Mayroong back entrance. Ngunit delikado po. Wala tayong pakialam sa peligro, Mang Ben, sabi ni Marco. Nasaan si Elena? Nasa loob po siya. Nakita ko silang pinahihirapan. Mukhang pinipilit nilang kumuha ng impormasyon, sagot ni Mang Ben. Marco Reyes. Dahan-dahang lumusot sina Marco, Ara, at Mang Ben sa back entrance ng bodega. Ang loob ay madilim at puno ng mga lumang kahon at kalawangin na makina.
Narinig nila ang mga tinig ng pagtatalo at ang tunog ng isang babae na umiiyak. Nakita nila si Elena, nakatali sa isang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng pasa. At sa harap niya, nakatayo ang dalawang lalaking tauhan ni Don Emilio, pinipilit siyang magsalita. Sabihin mo na ang lahat, matanda. Nasaan ang mga papeles? Nasaan ang ebidensya na hawak mo? Sigaw ng isang lalaki. Hindi ko sasabihin sa inyo, umiiyak na sagot ni Elena. Hinding-hindi. Ang mga bata may karapatan sila sa katotohanan. Napakuyom ang kamao ni Marco. Hindi niya na kayang maghintay. Ayan sila, sigaw ng isang lalaki, nakita sina Marco at Ara. Nagsimula ang bakbakan. Si Marco, na may years of training sa self-defense, ay mabilis na gumalaw. Sinuntok niya ang isang lalaki at tinadyakan ang isa pa. Si Ara naman, sa kabila ng kanyang pagiging doktor, ay may matalas na pag-iisip. Kumuha siya ng isang bakal na tubo at hinampas ang isang lalaki sa likod. Nakuha nila si Elena. Ngunit bago pa man sila makatakas, dumating si Don Emilio Santos, kasama ang mas maraming armadong tauhan. Mga traidor, sigaw ni Don Emilio, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sa wakas, nahuli ko kayo. Akala niyo ba ay makakatakas kayo sa akin? Hindi na kami tatakas, Don Emilio, sabi ni Marco, humarang kina Ara at Elena. Ikaw ang haharap sa hustisya. Hustisya? Ako. Tumawa si Don Emilio, isang nakakabingi na tawa. Ako ang batas dito. Ako ang may kapangyarihan. Wala kayong magagawa sa akin. Mayroon kaming ebidensya, Don Emilio, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng lakas. Ang lahat ng ginawa mo. Ang pagdukot mo sa mga bata. Ang pagsisinungaling mo sa kanila. Ang lahat ng kasinungalingan. Nasa akin ang lahat ng mga dokumento at ibibigay ko sa pulisya. Nanlaki ang mga mata ni Don Emilio. Ngunit agad itong nagbalik sa kanyang matigas na ekspresyon. Walang maniniwala sa iyo, matanda. Sino ka para kalabanin ako? Hayaan mo siyang magsalita, Don Emilio, sabi ni Marco. Hayaan mo siyang magbunyag ng lahat ng kasinungalingan mo. Ara Santos. Nanginginig si Ara habang nakatingin sa kanyang ama. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinaniwalaan niyang protektor niya, ay isang halimaw. Ang mga bata, Papa, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Bakit mo ginawa ito sa kanila? Bakit mo kami pinaghiwalay? Para sa iyo, Ara. Para sa kinabukasan mo. Para sa pangalan ng pamilya Santos, sigaw ni Don Emilio, puno ng galit. Hindi ka pwedeng magkaroon ng anak sa isang hamak na reyes. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang dignidad, Papa, ay hindi nabibili ng pera o pangalan, sigaw ni Ara, ang kanyang mga mata ay nanubig. Ang pagmamahal, ang pamilya, iyon ang tunay na kayamanan. At kinuha mo ang lahat sa amin. Naramdaman ni Ara ang lakas na dumaloy sa kanya. Hindi na siya ang Ara na takot sa kanyang ama. Siya ngayon ang ina na ipaglalaban ang kanyang mga anak. Narinig ang tunog ng sirena ng pulis. Dumating na ang backup. Sumugod ang mga pulis sa bodega at nagsimula ang pag-aresto. Tinangka ni Don Emilio na tumakas, ngunit hinarang siya ni Marco. Nagkaroon ng maikling pagtatalo at sa huli, nagawang pigilan ni Marco si Don Emilio hanggang sa dumating ang mga pulis. Hindi ito matatapos, Reyes. Hindi pa, sigaw ni Don Emilio habang inaaresto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at may isang nakakatakot na pangako ng paghihiganti sa kanyang tingin. Ngunit hindi na ito pinansin ni Marco. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mga anak. Marco Reyes. Matapos ang kaguluhan, niyakap ni Marco si Ara. Nahanap na natin sila, Ara, bulong ni Marco. Nasa ligtas na silang lugar. Nakita sila ng mga tauhan ko sa isang bahay na pag-aari ni Don Emilio. Nasa pangangalaga na sila ng mga social worker. Nagsimulang umiyak si Ara, ang kanyang mga luha ay puno ng saya at ginhawa. Salamat, Marco. Salamat. Magkahawak kamay silang lumabas ng bodega, ang kanilang mga puso ay puno ng pagod, ngunit may pag-asa. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit isang bagong araw ang sumisikat sa kanilang buhay. Ngunit alam ni Marco na hindi pa tapos ang laban. Ang banta ni Don Emilio ay nagpapahiwatig na mayroon pang paparating na bagyo.
2 buwan na ang lumipas mula nang bumagsak ang imperyo ni Don Emilio Santos. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang dating respetadong pangalan ng mga Santos ay nabahira ng eskandalo at kahihiyan. Ngunit para kay Ara, hindi na mahalaga ang lahat ng iyon. Ang tanging mahalaga ay ang 3 munting buhay na ngayon ay nasa kanyang piling. Nakatitig si Ara sa kanyang mga anak. Si Leo, abala sa pagbabasa ng isang libro, seryoso ang mukha tulad ng kanyang ama. Si Luis, abala sa paglalaro ng kanyang mga robot, puno ng enerhiya at tawa. At si Elia, ang munting prinsesa, ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang daliri. Nasa isang bahay sila ni Marco, isang bagong simula. Ang pagbabalik ng mga bata sa kanilang buhay ay hindi naging madali. Pagkatapos ng trauma, kinailangan ni Leo, Luis, at Leah ang masusing pagpapagaling. Sila ay naguguluhan, takot, at hindi maintindihan kung bakit sila biglang nawala sa bahay aruga, at kung bakit ngayon ay mayroon na silang si Papa at si Mama. Ang bawat gabi ay ginugol ni Marco at Ara sa pagpapaliwanag sa kanila, sa pagbubuod ng kwento sa paraang maiintindihan ng mga bata, sa pagtiyak sa kanila na ligtas na sila. Nagbasa sila ng bedtime stories, kumanta ng lullabies, at pinunong-puno ng pagmamahal ang bawat sulok ng kanilang bagong tahanan. Isang hapon, habang nagluluto si Ara ng hapunan, lumapit si Leo sa kanya. Mama! Napalingon si Ara. Anak! Totoo po ba kayo ang mama namin? Tanong ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Sabi po kasi ni Tito Fred, isa sa mga tauhan ni Don Emilio na nag-alaga sa kanila bago sila ilipat, wala raw po kaming nanay at tatay. Lumuhod si Ara at niyakap niya si Leo ng mahigpit. Anak! Ako ang mama mo. At si Papa Marco, siya ang papa mo. Matagal lang kaming nawala pero ngayon magkasama na tayo. At hindi na kami mawawala ulit. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang trauma na dinanas ng kanyang mga anak dahil sa kasinungalingan ng kanyang ama. Ngunit sa bawat yakap, bawat pilit na pagpapaliwanag, naramdaman niya ang paghilom. Isang gabi, habang nakaupo sila sa living room, pinag-uusapan ni Marco at Ara ang nakaraan. Si Elia ay natutulog sa kandungan ni Ara, habang sina Leo at Luis ay abala sa paglalaro ng board game. Mahirap bang patawarin ang papa mo, Ara? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay malambot. Napatitig si Ara sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam, Marco. Ang sakit ay nananatili. Ang galit ay nananatili. Pero kapag nakikita ko ang mga bata, alam kong kailangan kong maging mas malakas. Kailangan kong itapon ang lahat ng puot para sa kanila. Niyakap ni Marco si Ara, ang kanyang mga kamay ay marahang hinimas ang buhok nito. Kailangan din nating magpatawad sa isa't isa, Ara. Sa mga pagkakamali natin sa nakaraan. Hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyari. Ngunit kontrolado natin kung paano tayo magpapatuloy. Tumingin si Ara kay Marco. Ang lalaking ito ay dumaan din sa matinding sakit, sa matinding pighati. Ngunit narito siya, sa kanyang tabi, handang lumaban. Salamat, Marco, bulong ni Ara. Salamat sa hindi pagsuko. Salamat sa paghahanap sa amin. Hindi ako susuko, Ara. Hindi kailanman, sagot ni Marco at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pamilya tayo. At iyon ang pinakamahalaga. Nagsimula silang magplano para sa kinabukasan. Ang pagkuha ng legal custody sa mga bata, ang paglilipat sa kanila sa isang mas pribadong eskwelahan, ang pagbibigay sa kanila ng lahat ng pagmamahal at suporta na kailangan nila. Ang pinakamahalagang araw ay dumating. Ang araw kung saan opisyal na tinanggap ni Marco at Ara ang kanilang mga anak. Hindi ito isang malaking seremonya. Ito ay isang maliit at pribadong pagtitipon sa loob ng kanilang bahay. Kasama si Dolph Irhea, Eunice Evelyn at Mang Ben bilang mga saksi. Hawak ni Ara ang mga kamay ni Leo, Luis at Leia habang binabasa ni Marco ang mga legal na dokumento. Ang mga bata ay nakatayo sa harap nila, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka, ngunit may kislap ng saya. Mula ngayon, kayo ay opisyal ng mga Reyes Santos, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. At magpakailanman kayo ay aming mga anak. Niyakap ni Marco at Ara ang 3 bata ng mahigpit. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Ito ang pamilya na matagal na nilang pinangarap.
Ang pamilya na kinuha sa kanila, ngunit sa wakas ay nabawi nila. Hindi naging perpekto ang lahat. Mayroon pa ring mga araw kung kailan natatakot si Leah sa dilim. Mayroon pa ring mga araw kung kailan nalulungkot si Luis at hinahanap ang kanyang mga kaibigan sa bahay aruga. At mayroon pa ring mga araw kung kailan nagtatanong si Leo tungkol sa kanyang itito Fred. Ngunit sa bawat hamon, magkasama silang lumalaban. Isang araw, habang naglalaro sina Leo at Luis sa hardin, biglang umiyak si Leah. Nakita ni Ara na nadapa si Leah at nagasgasan ang kanyang tuhod. Agad siyang lumapit, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Okay lang, anak, sabi ni Ara, hinimas ang buhok ni Leah. Hindi masakit, okay. Kayang-kaya yan ni Mama. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pag-aliw, lumapit si Marco, dala ang isang first aid kit. Umupo siya sa tabi ni Leah at dahan-dahang nilinis ang sugat. Tignan mo, Leah, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malambot. Maliit lang ito. Tulad ng lahat ng sakit, gagaling din ito. Basta kasama natin ang isa't isa. Tumingin si Leah kay Marco at pagkatapos ay kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa. Si Leo at Luis ay lumapit din at niyakap ang kanilang kapatid. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang isang matinding kaligayahan. Ang kanilang pamilya. Hindi ito perpekto. Hindi ito walang problema. Ngunit ito ay puno ng pagmamahal. Sa ilalim ng malawak at asul na langit ng Pilipinas, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa kanilang bagong tahanan. Ang mga tawanan ng mga bata ay umaalingaw sa hardin, at ang amoy ng nilulutong pagkain ay kumakalat sa hangin. Si Marco at Ara ay nakaupo sa veranda, magkahawak kamay, nakatitig sa kanilang mga anak. Ang pag-ibig ay natagpuan ang kanyang daan pabalik. Ang mga sugat na tila hindi kayang pagalingin ay dahan-dahang naghilom. At isang larawan ng pamilya ang nabuo, isang larawan na hindi kayang burahin ng oras. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit gaano kalalim ang isang lihim, at gaano man katindi ang isang trahedya, ang pag-ibig, ang pag-asa, at ang kapangyarihan ng isang pamilya ay laging mananalo. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Ara. Sa bawat salita, bawat pahina, at bawat kabanata na ating nilakbay, nais kong magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagbibigay ng inyong mahalagang oras at damdamin sa pagsubaybay sa kwento ni Marco, Ara, at ng kanilang mga anak na sina Leo, Luis at Leah. Ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay sa bawat emosyon, bawat luha, at bawat ngiti sa aking isinulat. Bilang isang manunulat, ang pagbuo ng ihuling sulyap sa kahapon ay isang paglalakbay na puno ng pagdaramdam at pag-asa. Nagsimula ito sa isang payak na ideya, na sa kalaunan ay unti-unting lumalim at nagkaroon ng sariling buhay. Ang pagiging bahagi ng kanilang pighati, ang pagdanas ng kanilang mga pagsubok, at ang pagdiriwang ng kanilang tagumpay ay isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig at ang buklod ng pamilya ay kayang labanan ang anumang balakid, gaano man ito kalalim o kasakit. Sana, sa pamamagitan ng kwentong ito, ay naramdaman ninyo ang mensahe ng kapangyarihan ng pagpapatawad, ang halaga ng pagkakaisa sa gitna ng matinding hamon, at ang walang hanggang pag-asa na palaging mayroong bagong simula, gaano man kadilim ang nakaraan. Ang kwento ni Marco at Ara ay isang testamento na ang pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng isang pamilya, ay hindi kailanman matatalo. Hindi ito masisira ng kasinungalingan, hindi mabubura ng panahon, at hindi kailanman susuko. Salamat muli sa inyong lahat. Sana ay nag-iwan ito ng isang mainit na bakas sa inyong mga puso. Kung mayroon kayong mga saloobin o anumang bahagi ng kwento na pumukaw sa inyong damdamin, huwag mag-atubiling ibahagi. Ang inyong mga komento ang aking inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. John Ebhad.